Sisimulan ko na dun sa International Criminal Court. Pwede ba yon? Kasi alam natin na recently nag-decide na yung ICC para i-reject yung apela ni former President Rodrigo Duterte na maglabas ng bigyan siya ng interim release. So bilang reaksyon, ang anak niya na si Congressman Pulong Duterte sinabi na hindi niya palalagpasin yung mga quote-unquote kidnappers ng kanyang ama. Sabi nga niya, di ba, parang political theater ang nangyayari ngayon dyan sa ICC. So itong bagay na to, yung sinagot ni Yusek Claire Castro. Una sa lahat, dumistansya siya sa usapin ng ICC dahil wala naman daw kinalaman ang Administrasyong Marcos sa kung ano yung naging desisyon ng ICC. Totoo naman. Pero hindi niya pinalagpas yung naging pahayag ni Congressman Pulong. Ito po yung sinabi ni Yusek Castro. Kung ano man po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Ayun. Pero syempre, hindi lang si Congressman Pulong yung nagsalita. Ay, sino pa ba? Meron ding pahayag si Vice President Sara Duterte. Yes. Yun nga lang, hindi tungkol sa ICC. Ano tungkol naman? doon sa bagong ombudsman natin. Uy. Dahil ang sabi ni Vice President Sara Duterte, kung akong Pangulo ng Pilipinas, abay hindi si Secretary Crispin Boying Remulla ang itatalaga ko na ombudsman. Ang sabi ni Yusek Castro, kaso hindi siya yung presidente. Yeah. Ito yung sinabi po ng Malacanang. Nagkataon po hindi siya po ang presidente. So mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. And speaking of ombudsman, di ba merong sinasabi ang bagong ombudsman na plano niyang mag-release ng memo para yung statement of assets, liabilities, and net worth ng mga government officials o yung SALN, mabigyan na uli ng access dito yung publiko. Yay! So, syempre, gusto natin yan. Oo. Kasi para ma-monitor natin kung ano nga ba yung mga nilalaman ng yaman nitong mga opisyal na to. Baka mamaya biglang tumataas. Abay, wala tayong kamalay-malay. Tingnan natin kung nabang-match sa kanilang mga sweldo. Diba? O, Mga ari-arian. syempre, ang tanong dyan, willing ba si PBBM na i-open uli sa public yung SALN ng Pangulo? Ito po ang sagot dyan ni Yusek Castro. Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa executive department. Maganda talaga yun, in fairness naman, hindi lang naman sa sweldo na kukuha yung kanilang mga yaman, di ba? May mga pamana. Pero as long as ma-explain, makita natin, Ay, ma-justify. Naalala tuloy natin, di ba, si former President Noynoy Aquino? Yes! First year, ganun yung SALN. Tapos pagdating nung sumunod na taon, biglang tumaas. lumobo. So, syempre tayo, dahil nakita natin na, uy, bakit biglang lumobo yung pera mo, yung yaman mo, saan nanggaling? Nakapagtanong tayo, and at the same time, nabigyan din siya ng pagkakataon to explain na namatay yung nanay niya. So, namana niya na nahati-hati na sa mga kapatid yung yaman ng nanay niya. So, at least may paliwanag. Yes, Malinaw kung yun ang bakit gusto natin. lumaki yung asset mo. And kung ikaw naman, wala ka talagang itinatago, wala ring problema sa iyo mag-explain. Kasi ngayon, Diba? kung tatanungin sila, wala, confidential, data privacy, wala na tayong pakialam doon. Which is dapat may pakialam tayo doon. And Dahil tayo hinahin naman, natin sila. blind. Diba? So, kailan lang natin nalaman na, ay, meron palang nangyayaring ganyan sa flood control. Wala tayong kaalam-alam, hindi natin nakikita yung kanilang SALN. Pero, syempre, kapag po mga ganyang usapan, hindi pa rin nawawala talaga yung issue ng politika, and malinaw naman po na ang mainit na magkalaban ngayon ay ang mga Marcos at ang mga Duterte. So, syempre, ang tanong,
abay okay lang ba kay PBBM na nagpupunta ng Davao, baluarte ng mga Duterte yan? Katunayan, kanina nandun siya. Dahil nga alam natin na sunod-sunod po yung nangyaring calamities and kabilang po yung Davao sa naka-experience talaga, unfortunately, nung pagyanig na sana naman wag nang maulit Wag na sa kahit sana. na anong Dasal lugar po po tayo. dito sa Pilipinas dahil nakita po natin ang nangyari sa Cebu at Davao, hindi maganda. So personal pong nagtungo dyan si Pangulong Bongbong Marcos kanina at sa press briefing po sa Malacanang natanong na ano yung assurance ng Pangulo tungkol sa kanyang safety considering na alam po natin na baluarte siya ng mga Duterte and at the same time, marami rin talaga yung mga supporters ng mga Duterte yung very vocal against the president. So ito po yung sinabi dyan ni Yuse Castro. Mga Davaoenos po, mababait na mga kababayan natin yan. At alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito